Sa iba pang ulat, kasalukuyan daw pinag-aaralan ni Pangulong Benigno Aquino III ang mungkahi ni Energy Secretary Jericho Petilla na pagdedeklara ng State of National Emergency on Power sa ninang kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Nagbabalita si R. Vargas. Nagbatawag ngayong hapon ng pulong si Pangulong Aquino sa kanyang gabinete para talakayin ang panukalang pagdedeklara ng State of National Emergency on Power sa ninang kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Ito ay bunsod ng mungkahi ni Energy Secretary Jericho Petilla sa Pangulo na pagdedeklara ng emergency situation sa power supply. On account of which the President has called for a meeting to discuss it further. The DOE anticipates that between March and May of 2015, there could be a possible shortfall of 200 megawatts, on account of which Secretary Petilla is proposing an additional capacity of 200 to 300, making a total of 400 to 500 megawatts in new capacity in Luzon and parts of the Visayas. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, sa ngayon ay anticipatory lamang naman ito, kaya nagmumungkahi ng ganito si Petilla at naging proactive lamang ang kalihim ng enerhiya sa darating na panahon ng tag-init. Paliwanag si Secretary Petilla sa iba't ibang media outlets at ang nililinaw niya ay nagiging proactive lamang siya at ang Department of Energy sa paghahain nung impormasyon na maaring magkaroon ng shortfall doon sa summer months na even for a brief period ay hindi ito dapat magdulot ng ligalig. Isa lang din anya ito sa posibleng maging solusyon na iminungkahi ni Petilla dahil sa nagbabadya o manong kakulangan sa kuryente. Samantalang ilang mambabatas tila hindi sang-ayon na magdeklara ng State of National Emergency on Power ang Pangulo. In the issuance of the joint resolution of Congress, we need to provide for the terms and conditions of the grant of emergency power. So we have not heard anything about this as yet. So it will be premature for our committee to make conclusions out of this simple pronouncement that there will be a request. Government can no longer get into power generation. We leave it to the private sector to build, construct the power plants. Ako ang inyong kaibigan, R. Vargas, para sa Newslight.